Sa pagdating ng lalaki na nakapiring ang mga mata, agad niyang napansin ang sinapit ng kawawang Froggy habang natuklasan niya na si Nor ang pumatay rito. Humingi ng paumanhin si Nor sa pagsira sa isang napaka-importanteng food delivery, ngunit sinabi ng lalaki na wala naman siyang pakialam rito dahil siya ay inupahan lamang, upang kunin at ibalik si Rollo. Habang tila ang pagkakaintindi rito ni Nor ay may maganda itong pakay kay Rollo, bigla itong sumugod kay Rollo na mabilis naman niyang nadepensahan. Habang nagtataka si Nor kung bakit ito ginagawa ng lalaki, sinabi nito na dahil babayaran siya ng malaking pera kapag naiuwi niya ang bangkay ni Rollo. Dagdag pa nito na maaari naman niyang ibalik ng buhay si Rollo ngunit papatayin pa rin ito ng kanyang kliyente, kaya't iniisip niyang patayin na lamang ito para hindi na aksayado sa oras. Habang hindi naman masundan ni Lin ang mga galaw ng kanyang sensei at ng assassin, biglang tumalon ang lalaki patungo kay Rollo ngunit agad itong nadepensahan ni Nor, na ikinawasak ng punyal nito. Muling bumunot ng 2 pang punyal ang lalaki at inatake si Nor ng ilang beses, bago nito sabihin na medyo nakakainis na ang bida dahil hindi niya ito magawang tamaan. Kaya nang seryosohin na ito ng assassin ay umatake siya ng napakabilis sa bida. Ngunit bago pa man ito tumama sa mukha ni Nor ay nagawa na naman niya itong masangga, subalit ikinatilapon niya ng ilang metro. Bagamat ikinamangha ni Nor ang kakayahan ng assassin dahil kaya nitong lumikha ng malakas na atake gamit lamang ang maliit na punyal, naiinis naman ito dahil muling nawasak ang kanyang sandata. Gayunpaman ay muling bumato ang assassin ng mas mabilis at mas malalakas pang mga atake gamit ang panibagong punyal, kung saan si Nor ay napapaisip na hindi niya matatagalan ang mga ganitong atake, habang pinoprotektahan si Rollo. Dahil sa tindi ng laban ay kinakailangan ng buksan ni Ines ang kanyang kalasag upang maprotektahan si Lin, habang tuluyan naman niyang nakilala ang assassin base sa estilo ng pananamit nito, na tumutugma sa dating S-rank adventurer na kilala bilang The Deadman Zodo. Noong panahong may meeting ang 6 na soberano, biglang dumating si Ines dala ang isang kaso tungkol sa isang target na opisyal ng patay, ngunit nananatili pa ring open case. Ipinaliwanag sa kanya na ang target ay formal nang idineklarang patay sa publiko at ang target na iyon ay si Deadman Zodo, na dating S-rank adventurer na naging isang wanted, na ngayoy target na ng mga S-rank adventurer. Nang magkaroon ng interes na tugisin ito ni Gilbert, agad siyang tinanggihan ng mga soberano dahil binigyang diin nila na masyado itong delikado. Subalit dahil talagang malaki ang interes rito ni Gilbert, nagpa siya si Oka na ipaliwanag sa kanya kung paano naging bihasa si Zodo sa sinaunang alchemy ng Dwarven, at nakuha ang titulo ng pagiging Dragon Slayer sa edad lamang ng 13. Patuloy pa itong nagkamit ng mga parangal hanggang sa maging kilala ito sa iba't ibang lugar, ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito naging kasing bait ng isang hero tulad ng inaasahan ng mga tao sa isang fairy tale. Nagsimula siyang gamitin ang kanyang kakayahan sa maling mga pamamaraan tulad na lamang sa pagpatay ng mga tao, kaya't nagkaroon ng panukalang tanggalan ito ng lisensya bilang adventurer. Ngunit dahil may kakayahan itong pumatay ng mga malalakas na halimaw na nakakatulong sa guild, ipinagpaliban ang paghatol rito at walang natanggap na parusa. Habang si Zodo ay tumatanggap ng anumang trabaho basta't siya ay mababayaran ng malaking halaga, nagkaroon siya noon ng isang kliyente na nag-alok na malaking pera upang wasakin ang isang kaharian. Pinatay niya ang lahat ng miyembro ng kanilang hukbo pati na ang buong royal family nito, na tila ba isang pugad ng mga goblin ang nangyari. Kaya't upang maiwasan ang mas marami pang pagkasawi, nagpa siya ang guild na ipakalat ang balitang patay na si Zodo upang wala nang sumubok na kalabanin ito. Samantala, nang masiraan na naman si Zodo ng isa pang punyal, naiinis siya dahil balak yatang wasakin ni Nor ang lahat ng kanyang koleksyon. Nang sabihin ni Nor na babayaran niya na lamang ito, hindi naman ito ininda ni Zodo dahil iniisip niya na gawa ang kanyang punyal sa orichalcum at pangil ng dragon na hindi madaling masira, kaya't napapaisip siya kung anong klaseng sandata ang hawak ng bida. Gayunpaman, nagdesisyon na si Zodo na gamitin ang kanyang huling alas at inihagis sa ere ang kanyang unang nasirang sandata, kung saan gumawa ito ng pulang liwanag bago kumalat sa daan-daan pang mga punyal. Habang nakilala ito ni Ines bilang Silver Cross na kilalang sandata na kayang pumatay ng daan-daan sa isang atake, sinabi naman ni Zodo kay Nor na maaari niyang subukang sirain ang kahit ilan sa mga ito, ngunit kaya niyang lumikha ng mas marami pa. Kaya nang sinimulan na ni Zodo na paliparin ang mga punyal, sinubukan ni Nor na harapin ang lahat ng mga ito,
ngunit dahil napakarami nito ay napilitan siyang gawin human shield ang kanyang katawan upang maprotektahan lamang si Rollo. Nang napansin ni Ines na hindi ito kakayanin ni Nor nang siya lamang mag-isa, naisipan niyang tumulong ngunit bigla niyang naalala na ang tanging ibinigay lamang sa kanyang misyon ay siguraduhing ligtas ang prinsesa. Subalit matapos niyang maalala ang mga ginawa ni Nor, nagdesisyon siyang sundin ang kanyang puso at nagpaalam kay Lin upang tulungan ang bida. Kaya sa paglipad ng walang katapusang mga punyal ay napagtanto ni Nor na hindi niya ito lahat magagawang salagin, kaya't naghanda na siya upang protektahan si Rollo. Subalit gumawa ng isang panlilinlang si Ines upang siya ay makapunta sa harapan ni Nor, at hinarang ang mga punyal gamit ang kanyang kalasag. Habang nagulat si Nor na niligtas siya ni Ines, humingi naman ito ng tawad sa kanya sa pagiging late bago nito sinimulan atakihin si Zodo gamit ang kanyang mga kalasag, ngunit dahil parang si Peter Pan ito kung gumalaw ay hindi niya ito matamaan. Kaya humingi siya ng tulong kay Nor at sinabing siya ang bahala sa kanilang depensa, habang ito naman ang gumawa ng kanilang magiging opensa at sirain ang mga punyal. Subalit habang napapaisip si Nor kung paano niya ba tatamaan ang mga punyal ng ganito kabilis, bigla niyang napansin ang mga sirang kuko ng palakaw sa lupa, at sinabi kay Ines na may naisip siyang plano. Nang sabihin niya ang kanilang magiging plano kay Ines, ginamit ni Nor ang kanyang physical enhancement at stone throw abilities, bago niya ibigay kay Ines ang signal upang ibaba ang ilan sa mga kalasag upang bigyan siya ng puwang para ibato ang mga kuko, at magawa nilang mawasak ang mga punyal na patungo sa kanila. Subalit habang busy sila sa pagwasak sa mga punyal, hindi na malaya ni Ines ang palihim na pag-atake ni Zodo patungo sa kanya. Ngunit nagawa pa din itong salagin ni Nor sa huling segundo, kung saan hindi makapaniwala si Zodo kung gaano kabilis ang bida at nagawa pa nitong sirain ang kanyang punyal na gawa sa adamantite. Nang tanungin ni Zodo si Nor kung paano niya nagawang depensahan ng ganoon kabilis ang kanyang mga atake, hindi naman ito maipaliwanag ni Nor at sinabing marahil ay nagawa niya lamang ang mga iyon. Sa tingin ni Zodo ay may tinatagong kapangyarihan si Nor na may kinalaman sa kakaibang anyo ng kanyang espada, ngunit dahil nagawa na nitong masira ang lahat ng kanyang punyal ay hindi na niya ito magagawa pang alamin. Kaya't nakapagpasya siya na sumuko na lamang sa ngayon at marahil hindi na rin siya makakapunta sa Royal Capital upang panoorin ng isang grand festival roon, na ipinagtaka naman ni Ines kung anong ibig sabihin nito. Hindi naman nagbigay ng kahit anong impormasyon rito si Zodo, at sa halip ay sinabing sa ibang pagkakataon niya na lamang babalikan si Rollo. Ngunit bago pa man makaalis si Zodo, ay gumawa pa ito ng isang mabilis na atake kay Nor at talagang napagtanto na hindi niya talaga makukuha ang bata mula sa kanya, bago ito tuluyang maglaho gamit ang itim na usok. Dahil sa nalaman nila tungkol sa kaganapan ngayon sa capital ay tila naiisipan nilang bumalik muna roon, ngunit nagsimula namang manginig si Rollo sa takot, nang marinig na doon nakatira ang mga bida. Sinabi niya na hindi sila pwedeng bumalik roon dahil bago siya naatasang ihatid ang halimaw na Froggy, narinig niyang pinag-uusapan ng kanyang mga tagapagbantay na may isang nakakatakot na halimaw na ipapadala sa capital, isang halimaw na mas malakas pa sa Black Death Dragon. Dahil doon ay agad na nakapagpasya ang prinsesa na bumalik sila ng capital, na kung saan susubukan sana siyang pigilan ni Ines, ngunit sinabi ni Lin sa kanya na alam na niyang napag-utusan lamang siya ng kanyang kapatid. Hindi man niya ito narinig mula kay Rain mismo ngunit alam niya kung paano mag-isip ang kanyang kapatid, subalit hindi niya matatanggap na malaman na nasa panganib ang buong kaharian, habang siya ay tumatakas na lamang. Dagdag pa ni Lin na tignan niya na lamang ang nangyari sa mga demon folk matapos nilang mawalan ng mga tahanan, na kung saan maaaring humantong ang kanilang mga kapalaran katulad sa kanila, kung wala siyang gagawin upang ipagtanggol ang kanilang kaharian. Sa huli ay pumayag rin si Ines na bumalik sila sa capital, ngunit nais niyang mangako si Lin na hindi ito aalis sa kanyang tabi, na kung saan nangako naman ang prinsesa. Habang si Rollo ay sasama rin sa kanila at nais bumawi dahil sa ginawa niyang insidente, napansin naman ni Lin na nakatingin sa malayo ang kanyang sensei, marahil sobra itong nasasaktan sa kalagayan ng bata. Ngunit sa totoo lang, iniisip lang ni Nor ang kanyang panghihinayang dahil hindi niya natikman kung ano ang lasa ng pinatay niyang Froggy. Habang pabalik sila ng capital, nagsimulang kabahan si Lin kung ano ang kanilang kahihinatnan kapag nakarating sila roon, ngunit pinakalma niya ang kanyang sarili dahil nasa tabi naman niya ang kanyang sensei. Gayunpaman, hindi dapat siya umasa sa kanyang sensei at gawin ang kanyang responsibilidad bilang prinsesa ng kaharian, kaya't nangangako siyang gagawin niya ang lahat upang lumaban,
kahit maging kabayaran pa ang kanyang buhay. Samantala, bagamat ang kapital ay lubhang nasira, nakatanggap ng magandang balita si Rain na nagawa nilang maitaboy pansamantala ang mga halimaw, sa tulong ng 6 na soberano. Subalit ang problema ngayon ay hindi nila alam kung saan magmumula ang susunod na pag-atake, kung magmumula ba sa hilaga, sa timog, o baka magmula pa ito sa itaas. Kaya habang nakatingin si Rain sa kalangitan, napansin niya na tila may kakaibang lumilipad rito na mataas pa sa mga ulap. Dahil nais niyang malaman kung ano ang bagay na ito, ginamit niya ang kanyang uncover spell upang ibunyag ang kakaibang bagay na lumilipad sa ibabaw ng kanilang kaharian. Subalit sa kanyang pagkabigla, natuklasan niya na isa pala itong malaking dragon, na kung saan hindi ito pangkaraniwang dragon kundi ang tinatawag na Dragon of Calamity. At dito muna nagtatapos ang ating recap, like and share naman dyan, maraming salamat sa palaging panonood.